Ito po yung tinapay na kadalasan po talaga natin na makikita sa mga bikiri noon, lalo na po sa mga istante. Kaya to this video ay share ko po sa inyo yung 2 kilo na gagawin ko po dito na pang-delivery po namin. Kung may balak kang magbikiri ay pwede talaga mo itong pangdagdag sa iyong recipe. Kaya umpisahan na po natin. So dito sa ating dough, ito lang po kasimple yung ating mga ingredients. Gagamit lang po tayo dito ng bread flour or first class flour at 1 tablespoon ng ating yeast. 1 tablespoon lang pong ilagay natin para hindi po tayo maalsahan kasi medyo mahaba yung proseso natin dito para hindi po aalsa agad yung ating dough. Kasi paalsahin natin ito kaya maglagay po tayo ng half tablespoon ng bread improver. Mas mabuti talaga mga palangga na maglagay tayo ng bread improver lalo na pag maramihan na po yung ating gawaan. And then maglagay lang po ako dito ng well sa gitna at ilagay na po natin dito yung 2 cups po natin na asukal. Kung gramuhan po yung gagamitin po ninyo, yung ating 2 cups na asukal is 400 grams at yung 1 tablespoon po natin na yeast is 15 grams. At yung ating 1 and 1/2 cup ng ating margarine or 200 grams, 2 tablespoon vanilla at 4 and 3/4 cup na tubig. Yung ating tubig ay tansyahin lang po natin kasi hindi din tayo magkapareho ng brand na ginagamit po natin na harina. Buti na lang mga palangga, naalala ko na wala pa pala itong asin. Importante talaga yung asin natin dito. Lalo na pag ganito yung mga dough na pinapaalsa at mga matatabang ay hindi talaga pwede na walang asin. Ayan, naglagay po ako diyan ng 2 tablespoon or 35 grams. At nang natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients, ay saka na po natin dito unti-unting basain po yung ating harina. Dito sa ating video ay 2 kilo po yung ginawa natin, pero kung gusto po ninyo gumawa lang dito ng 1 kilo, ay hatiin nyo lang po yung ating recipe. Kung sa pakiramdam nyo ay medyo matigas po ang inyong dough, ay magdagdag kayo ng tubig. At kung masyado namang malambot, ay magdagdag kayo ng harina. At sa pagdagdag po natin ay kailangan po ay paunti-unti lang. Kasi pag damihan ninyo agad sa pagdagdag, ay baka mahirapan na po tayo yan mag-adjust hanggang sa masira na po yung standard ng ating timplada. At yung ating dough na ito ay hatiin ko lang po ito sa 3 part. 3 kulay po yung ilalagay ko dito. Ayan, kung ilang kilo yan lahat yung dough po ninyo, ay hatiin nyo lang po, i-divide nyo lang po yan sa 3. At dito ay maglagay lang po ako ng food coloring lang dito sa ating dough. Depende na ho yan sa inyo mga palangga kung anong gusto po ninyo na kulay. Dito maganda dito pag may kulay green kasi wala po ako ngayong kulay green eh. Wala po akong available na green. At idaan ko lang po ito sa aking dough roller machine hanggang sa mag-will combine po yung mga kulay niya at sa aking pagmasa dito or sa aking pagpasada ay diretso ko na po ito i-flatten. Kung spiral mixer naman yung gagamitin ninyo mga palangga, ay pakinisin nyo lang muna at pagkatapos ay i-flatten nyo na lang po yung inyong dough gamit yung ating rolling pin. Pwede talaga itong masahin ng mano-mano mga palangga pag wala kayong mga tools na pangpakinis po ng ating dough. Kung mapakinis nyo na po ang inyong mga dough mga palangga, ay i-rest nyo lang hanggang sa lumambot bago po ninyo i-flatten para po ay madali na pong ipalapan. Kung ikaw ay gumagawa na para pang delivery ng mga tinapay, ay pwede talaga natin itong gawing pang delivery mga palangga kasi ito din yung ginagawa namin. Pwede natin itong pang delivery at lalong pwede itong pang display. Simple lang talaga mga palangga yung timplada ko dito at saka mura lang naman yung bintahan ko dito. Kung gusto po ninyo mga palangga na maging semi-special yung inyong timplada dito, ay walang problema kung kayo ay magdagdag dito ng powdered milk or di kaya yung evaporated milk na imbis tubig po yung ilagay ninyo. At pwede ding magdagdag kayo dito ng itlog. Pangmasang timplada lang po kasi itong akin para mura lang po yung bintahan ko dito, para hindi na lumaki yung aking costing. Sa pag-roll po natin dito or yung pagbasto natin ay depende po ho yan sa inyo kung ano kalaki. Tansyahin nyo lang po yung pag-roll ninyo kung magkano po ang inyong bintahan. Sa 2 po nating kilo na harina, inaglagay lang po ako dito ng 15 grams or 1 tablespoon ng ating yeast kasi ganito mga palangga yung ating proseso. Medyo matagal-tagal din. Kasi kada kulay ay isa-isahin pa nating magpasada or isa-isahin pa natin magpalapad. Kaya para hindi po tayo maalsahan, hindi po tayo madaling maalsahan, ay ito lang po yung yeast na nilagay ko. At depende din yan sa brand ng yeast na ginamit po natin. Minsan kasi kahit kaunti lang po yung ilagay mo, ay madali lang po tayong maalsahan. Minsan kahit madami na ay medyo matagal din po umalsa. Minsan din ay nasa room temperature po din yan natin. Nasa area proofing po din yan natin kung bakit po ay matagal umalsa. Ay marami kasing mga dahilan din mga palangga. Sa pag-roll po natin, pwede naman tayo ditong maglagay or magdas ng kahit kunti lang po na harina. I-brush lang po natin yan para matanggal
matanggal lang po yung hulo harina. At isalansan lang po natin yan sa may banyan na shortening yung ating plancha. At ito naman mga palangga, yung iba kong version ng ating rainbow, parang ensaymada po ito. Medyo malaki po ito, nasa 100 grams po ito. At kahit naabutan po ako diyan ng brownout na wala yung ilaw, ay patuloy pa rin tayo. Tuloy pa rin kasi po ay alsa po. Maalsahan po tayo dito. Hindi na po ako dito mag-egg wash kasi matabunan lang naman ito mamaya ng ating frosting. At paalsahin lang po natin yung ating dough bago po natin lutuin. At tusok-tusokin lang po natin yung ating dough para iwas hangin yung loob, para hindi mahangin at para hindi din maglubo-lubo yung ating dough pag naluto. At lutuin lang po natin ito sa may preheated oven 180 degrees Celsius for 15 to 17 minutes. Ayan ang mga palangga, at pag lumamig na ay banyahan ko lang po ito ng margarine at coat ko lang ito sa puting asukal. At yung slice ko dito mga palangga ay tag 2 piso lang po yung slice nito, bali sa isang balot ay 5 piraso po yung laman. Pwede natin itong slicein ng medyo mulo malaki, pwede natin itong pang-display. At meron naman kaming tag 5 piso mga palangga na balot, 2 piraso sa isang balot. 5 piso po yung isa. At ito po yung rainbow version ko, ay hatiin ko lang yan. At pagkatapos ay gawan po natin yan ng frosting. Dito sa ating frosting mga palangga ay meron po ako itong 1 cup ng ating margarine at maglagay po dito ng 3/4 cup ng powdered sugar. At bago po natin ito batihin ay i-mix lang po natin yung ating powdered sugar dito sa ating margarine para hindi po tatalsik. At batihin lang po natin ito hanggang sa maging malambot na medyo makinis na po siya. Ayan, ito na po yung consistency na hinahanap po natin. Alam ninyo mga palangga, mabinta din po ito sa mga tiangge. Mabinta ito sa mga tindahan. Masarap talaga ito sa kape. At pagkatapos ay babalutin po namin ito, yung sizes ng aking plastic dito ay 8x60 na kristal. At para medyo mahaba din, para may pangsabit po yung ating mga customer, yung mga tiangge po or tindahan po natin, para isabit lang po nila. Ayan, sana may natutunan at nang nadagdagan ko din po ang inyong mga recipe. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!